Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, kalinisan at pagkamaayos sa tahanan at kapaligiran. Alin ang mas magandang tingnan? Ano ang nararamdaman ninyo kapag malinis ang inyong kapaligiran? Ang pagkakaroon ng malinis na tahanan at maayos na kapaligiran ay nagdudulot ng maraming kabutihan. Kagaya ng malusog ang katawan dahil iwas sa sakit. Masarap at komportableng tumira. Magaan ang pakiramdam at masaya ang pamilya. Ipinapakita ang respeto at pagmamahal sa tahanan. Nagiging huwaran sa ibang tao. Mga simpleng gawain na nagpapakita ng kalinisan at pagkamaayos. Pagtapon ng basura sa tamang basurahan. Pagwawalis ng sahig at bakuran. Pagtutupi ng damit at pag-aayos ng higaan. Paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Pagsisipilyo ng ngipin at paniligo araw-araw. Si Marco at ang malinis na bahay. Isang umaga, nagising si Marco ng mas maaga kaysa karaniwan. Pagbaba niya sa sala, napansin niyang nakakalat ang mga laruan kagabi. Hindi siya nagdalawang isip. Agad niyang niligpit ang mga ito at inayos ang kanilang sala. Pagkatapos, kinuha niya ang walis at tinulungan ang kanyang ina na magwalis ng bakuran. Habang sila ay naglilinis, napansin ni Marco na masarap huminga at tila mas presko ang paligid. Sabi ni nanay, "Marco, salamat sa iyong tulong dahil malinis ang ating tahanan. Mas magaan ang pakiramdam at mas masaya tayong lahat." Ngumiti si Marco at sabi niya, "Mas masarap po pala ang tumira sa malinis na bahay at maayos na kapaligiran." Ano ang ginawa ni Marco nang makita niyang magulo ang sala? Ano ang naramdaman niya matapos maglinis? Bakit mahalagang maging malinis at maayos ang ating tahanan? Ano ang maaari mong gawin upang maging malinis din ang inyong bahay? Ang pagkakaroon ng malinis na tahanan at kapaligiran ay nakatutulong sa kalusugan, kaginhawahan at kasayahan ng bawat isa. Dapat magsimula ang kalinisan sa sarili upang maisabuhay din ito sa tahanan, paaralan at komunidad. Gawin natin. Iguhit ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng kalinisan at pagkamaayos, at malungkot na mukha kung hindi. Laging tandaan, ang kalinisan ay tanda ng disiplina at pagmamahal sa sarili, pamilya at komunidad.
Kapag malinis ang ating paligid, tayo ay ligtas sa sakit at mas masaya ang pamumuhay. Ikalawang araw, paglilinis ng tahanan. Kapag ang inyong bahay ay malinis at maayos, masarap tumira at masaya ang pamilya. Pero kapag marumi at magulo, ano kaya ang nararamdaman ninyo? Ano ang dapat gawin para maging maganda ang ating tahanan? Ang ating tahanan ay may iba't ibang bahagi. Bawat bahagi ay nangangailangan ng tamang gawain sa paglilinis. Sa sala, pag-aayos ng sofa, pagpupunas ng mesa at pagwawalis ng sahig. Sa kusina, paghuhugas ng pinggan, pagpupunas ng mesa, pagtatapon ng mga basura. Sa kwarto, pagtutupi ng kumot, pag-aayos ng laruan, paglalagay ng gamit sa tamang lalagyan. Sa banyo, paglilinis ng inodoro, paghuhugas ng sahig, at pagpupunas ng lababo. Sa bakuran, pagwawalis ng mga tuyong dahon, pagtatapon ng basura at pagdidilig ng halaman. Bawat bahagi ng tahanan ay may tamang paraan ng paglilinis. Ang kalinisan sa tahanan ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya. Kapag lahat ay nagtutulungan sa paglilinis, magiging magaan at masaya ang buhay sa loob ng bahay. Gawin natin. Itaas ang thumbs up kung tamang paraan ng pagpapanatili ng kalinisan at thumbs down kung hindi. Tinutupi ni Ana ang kanyang kumot pagkagising. Iniiwan ni Carlo ang kanyang mga laruan na nakakalat sa sahig. Nagwawalis si Maria ng mga tuyong dahon sa kanilang bakuran. Tinatapon ni Mark ang balat ng candy sa bakuran. Si Liza ay naguhugas ng pinggan matapos kumain. Gawin natin. Iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagpapakita ng kalinisan at pagkamaayos. Iguhit ang malungkot na mukha kung hindi. Laging tandaan, ang paglilinis ng tahanan ay tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Bawat bahagi ng bahay ay may angkop na gawain upang mapanatili ang kalinisan. Ang pagtulong sa paglilinis ay pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa pamilya. Ikatlong araw, kalinisan sa tahanan at kapaligiran. Ang babala ni nanay. Isang hapon, naglalaro si Jomar sa bakuran. Habang kumakain ng candy, itinapon niya ang balat sa lupa. Napansin ito ni nanay at agad siyang pinagsabihan. Jomar, huwag mong ikalat ang basura. Lagi mong itapon sa basurahan upang hindi dumumi ang ating paligid. Hindi sumunod si Jomar. Kinabukasan, bumaha ang ulan
at nabarahan ang kanal dahil sa mga basurang nakakalat. Naipon ang tubig at nagdulot ng masangsang na amoy. Naisip ni Jomar, tamas pala si nanay. Kung sumunod ako at itinapon sa tamang lugar ang basura, hindi sana dumumi at bumaho ang paligid. Mula noon, tinupad ni Jomar ang tagubilin ni nanay at lagi na niyang sinisiguro na malinis ang kanilang bakuran. Ano ang ginawa ni Jomar sa balat ng candy? Ano ang babala ni nanay? Ano ang nangyari nang hindi sumunod si Jomar? Ano ang natutunan niya pagkatapos ng pangyayari? Bakit mahalaga ang pagsunod sa tagubilin tungkol sa kalinisan ng kapaligiran? Ang kalinisan sa tahanan ay nakasalalay hindi lang sa isa, kundi sa lahat ng miyembro ng pamilya. May mga alituntunin at tagubilin ang pamilya na dapat sundin upang manatiling malinis at maayos ang bahay. Gawin natin. Itaas ang thumbs up kung tamang paraan ng pagpapanatili ng kalinisan at thumbs down kung hindi. Si Mark ay naglikpit ng kanyang mga gamit bago matulog. Si Sofia ay nagtapon ng balat ng saging sa daan. Si Kevin ay naglinis ng kanilang kwarto bago maglaro. Si Paulo ay hindi sumunod kay nanay na maghugas ng kamay bago kumain. Si Ella ay kumain ng candy at itinago ang balat sa bulsa hanggang makakita ng tamang basurahan. Gawin natin. Basahin ang pangungusap, iguhit ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng kalinisan at pagsunod sa alituntunin. Iguhit ang malungkot na mukha kung hindi. Laging tandaan, ang kalinisan sa tahanan at kapaligiran ay tungkulin ng lahat. Ang pagsunod sa mga alituntunin at tagubilin ng pamilya ay nagpapakita ng disiplina at pagmamahal. Kapag lahat ay tumutulong, magiging malinis, maayos at masayang tirahan ang ating tahanan. Ikaapat na araw, pagsunod sa alituntunin at tagubilin ng pamilya para sa kalinisan at pagka-maayos. Tayo ay magbasa. Masunuring bata. Sa tahanan ay may tuntunin upang linis ay panatilihin. Kung lahat tayo'y susunod, ating mga magulang ay malulugod. Maglikpit ng gamit pagkalaro, magwalis sa sala kahit kailan gusto. Sa basurahan, ang basura'y itapon, kalusugan ng pamilya ay sigurado. Kung masunurin sa alituntunin, masayang pamilya'y kakamtin. Kalinisan ay ating gabay para sa kapaligirang laging maayos at buhay. Ano ang mensahe ng tula? Mahalaga ang pagsunod sa alituntunin at tagubilin ng pamilya.
Sa pagsunod, napapanatili ang kalinisan, kaayusan at kalusugan ng bawat isa. Ang isang masipag at masunuring bata ay nakatutulong sa pamilya at nagiging mabuting halimbawa sa iba. Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagiging masunurin. Iguhit naman ang sirang puso kung hindi. Gawin natin. Iguhit sa papel ang iyong ginagawa sa bahay para mapanatili ang kalinisan. Isulat sa ilalim kung paano ka sumusunod sa tagubilin ng iyong pamilya. Laging tandaan, ang kalinisan at pagkamaayos ay nakatutulong sa kalusugan at kaayusan ng lahat ng miyembro ng pamilya. Kung lahat ay susunod sa mga alituntunin, magiging malinis, maayos at masaya ang tahanan at kapaligiran. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!